Mga ka-Friendly Talk TV, isa na namang mainit na issue ang yumanig sa hanay ng ating pambansang pulisya. Nitong mga nakarang araw, opisyal nang siniba sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang Chief ng Philippine National Police. Isang desisyon na marami ang nagulat, marami ring nagtatanong, ano ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagtanggal? At bakit nasasangkot ang pangalan ni Department and Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Unahin natin ang malaking dahilan sa likod ng sibakan. Ayon sa mga ulat, nagpatupad si General Torre ng isang malawakang reshuffle ng ilang matataas na opisyal sa PNP. Isa na rito ang pagbabalik sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration. Sa unang tingin, isa lamang itong normal na pagbabago sa hanay ng mga opisyal. Pero dito nagsimula ang gusot dahil kinontra ito ng National Police Commission o kung tawagin ay NAPOLCOM. Ayon sa NAPOLCOM, walang legal na basihan ang ginawang reassignment ni General Torre at dumalabag ito sa kanilang Resolution number 2025-0531. Ang ibig sabihin, ang ginawa ni Torre ay itinuturing na labag sa umiiral na regulasyon. At dahil dito, napilitan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pumili. Ang panigan ba ang isang opisyal o igalang ang kapangyarihan ng isang institusyon? Dito pumasok ang pangalan ni Secretary John Vic Remulla. Tandaan natin, bilang kalihim ng DILG, siya rin ang ex-officio chairperson ng NAPOLCOM. Siya ang may malaking papel sa pagpapatupad at pagpapanatili ng integridad ng komisyon. Ayon mismo kay Remulla, hindi ito tungkol sa personal na away o politika. Ito ay malinaw na institutional decision. Ang sinabi niya, sa presidente, choose the institution over the person. Ibig sabihin, pinili ng Pangulo na ipagtanggol ang kapangyarihan ng NAPOLCOM kaysa payagan ang isang aksyon na maaring magbukas ng president na lumalabag sa regulasyon. Pero narito ang mahalagang linaw. Hindi tinanggal si General Torre dahil sa anumang anomalya o paglabag sa batas. Katunayan, si General Torre ay isa sa mga magagaling na pinagkakatiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa kasong kriminal o administratibo laban sa kanya. Sa katunayan, sinabi pa ni Secretary Remulla na nanatiling buo ang tiwala ng Pangulo kay Torre at posibleng italaga siya sa bagong tungkuling, partikular sa larangan ng anti-corruption campaign ng gobyerno. Kaya't bakit nga ba parang nadadamay ang pangalan ni Secretary Remulla sa sibakan? Simple lang, dahil bilang pinuno ng DILG at kasabay na chairman ng NAPOLCOM, siya ang kailangang magpaliwanag sa publiko kung bakit kailangan igalang ang resolusyon ng komisyon. Siya rin ang naging tagapagsalita ng Malacanang sa pagpapaliwanag na ang desisyon ng Pangulo ay hindi laban kay Torre bilang tao, kundi isang hakbang para mapanatili ang integridad ng buong institusyon. Mga ka-Friendly Talk TV, malinaw na sa kasong ito, hindi personal na bangayan ang dahilan, kundi isang clash of authority. Ang isa ay ang kagustuhan ng isang PNP chief na ayusin ang hanay ng kanyang mga opisyal. Ang isa naman ay ang mandato ng isang institusyon na siyang
bantay sa legalidad ng mga galaw ng pambansang pulisya. At sa huli, pinili ng Pangulo na igalang ang NAPOLCOM at hindi ang personal na desisyon ng kanyang pinagkakatiwalaan na si Chief of Staff ng PNP na si General Torre. Kung susuriin, ito ay isang paalala na sa gobyerno mas mahalaga ang isang institusyon kaysa sa tao. Ngunit para kay General Torre, hindi ito nagtatapos ang kanyang serbisyo. Posibleng makita pa rin siya sa ibang larangan ng pamahalaan, lalo na sa laban sa korupsyon. At matatandaan natin na si General Torre ang naatasang magpatupad na dakpin si Pastor Kibuloy na kanya namang nagampanan at maging ang pagdakip kay dating Pangulong Digong Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng NAPOLCOM. Mga ka-Friendly Talk TV, kayo ba isang ayon na mas pinili ng Pangulo ang kapangyarihan ng institusyon kaysa sa personal na liderato? O naniniwala kayo na si General Torre ay biktima lamang ng politika na galaw sa likod ng tabing? Ibahagi ninyo ang inyong komento sa ibaba at paki-like, share and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang ating usapan at kwentuhan sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po.